my name is Aaron Jane Cosme, 31 years old and a 2-star diamond rank sa GFAX International. Hi, my name is Jonas Cosme. I'm 31 years old. I'm a 3-star diamond rank sa GFAX International. Lumaki kaming hindi mayaman, sakto lang. Nag-OFW yung father ko, kaso nga lang dahil nagkaroon ng problema, so naging broken family kami. At yung nanay ko lang yung nagpalaki sa amin. Yung mga pagkain namin, halos may mga time talaga na 2 beses, 1 beses lang kami kumakain sa isang araw dahil wala, kapos. Tapos nagpapadala yung father ko noon pero hindi naman sapat. Nang ako'y naka-graduate ng high school, inisip ko talaga na hindi na lang mag-college. Pero nagkaroon ng opportunity na makapag-aral bilang computer technician. So, yung una kong trabaho ay ako'y computer technician. So, during yung employment ko na yun, naranasan ko talaga yung pagod, yung hirap, yung kakapusan dun sa financial. Naranasan ko din nun, buwabiyahe ako, na-hold up. 2 beses ako na-hold up sa bus, kaya until now, meron akong phobia eh. Kaya isa yun sa mga naging dahilan, no, para sikapin ko talaga, naghanap talaga ng opportunity na pwedeng makatulong sa akin para hindi maranasan ng pamilya ko, ng anak ko, yung mga naranasan ko. Ayun, same din kami ng asawa ko na hindi din kami lumaking mayaman. Yung tipong nakakakain lang kami ng 3 beses at wala lang sobra. Usually nga, minsan wala pang merienda. Naranasan din namin tumira sa squatter area. So nagpapasalamat ako kay mama, kay papa na nagpursige siya at pinalaki kaming maayos sa tulong din ng lola ko. 2 years na natapos namin, nagkaroon kami ng discrimination dahil ang hinahanap usually ng mga malalaking company, ng ibang mga company na 4 years at may experience. That time, nag-isip ako na ba't di ko subukan ng ibang bansa? At ayun, kahit na hindi ko alam kung ano yung patutunguhan ko papunta ng Japan, naglakas loob ako, nag-take ako ng risk na magtrabaho sa Japan for 3 years. Ang pinakamasakit din na part na nasa ibang bansa ako, yung mga panahon na special occasion, graduation ng kapatid ko, wala ako, Pasko, bagong taon, mga birthdays nila, wala ako sa tabi nila. And yung pinaka-down part na nasa ibang bansa ako, na nasa Japan ako, nung namatay yung lola ko, nawala ako sa tabi niya. So yung naging lakas ko na, ayoko nang, nag-i-stay lang ako dito sa Japan, ayoko na, malayo ako sa mga mahal ko sa buhay. Gusto ko umuwi, gusto ko nang magbago yung buhay ko. Ayoko ng ganitong trabaho. Ayoko ng ganitong sitwasyon ko na mas nakakapagbigay ako tulong sa pera sa kanila. Pero deep inside sa puso ko malungkot ako. May una kami pinasukan na company way back 2013 yon. Tapos sabi namin na, sige, try muna natin 6 months. Try natin. Kaso hindi siya nag-boom. Nag-work ako. Naghanap kami ng opportunity. May nagpakilala sa amin ng isang business. At kagaya ng sinabi niya, hindi nag-work out. Hanggang dumating yung time na alala ko talaga to, December 2014. Sabi ko sa sarili ko, sisipagan ko na lang sa trabaho ko. Mukhang hindi ako para sa pagninegosyo. Pero, ang isa sa mga magandang nangyari dito, pagkatapos kong magsabi ng quit na ako ng December, January, mayroong nag-chat sa akin. Ito yung mentor ko, si Mentor Edison Victorino, at ang sabi niya, bro, gusto mo bang lumakas yung benta mo online? Hanggang September 2015, doon namin sinubukan ang GFAX International. First time talaga ako sa online marketing. Pero nakaka-bless dito ay yung una kong time na nagbenta online ay nakabenta agad ako ng 4 na box ng Algae Cleanse. Yung time na yun ay first time pero nakabenta ako ng 4 na box ng produkto namin. Kaya sabi ko, effective pala talaga ang online marketing. So, ginawa ko, pinart-time ko siya. May mga time yun, 3 oras lang ang tulog ko sa isang araw para lang gawin yung business. Pero hindi ko pinagsisihan yun kasi dahil sa business na to, after 3 months, nagawa ko mag full-time sa GFAX International. At yung panahon na yun ay December 2015, gulat ako noon, kumita ako ng 15,000 isang linggo. So, kaya nang na-realize ko yon, sabi ko, mukhang maganda talaga itong online business na pinasok. Kaya sobrang na-appreciate ko talaga yung pinakaunang buwan ko na full-time sa company, sa GFAX,
nakasama ko yung pamilya ko nag-celebrate ng Pasko at Bagong Taon. Nung nakilala ko na yung GPAX, kasi nauna yung asawa ko noon, boyfriend ko siya nung time na yun, sabi ko, sige, subukan ko, tatry ko din yung ginawa mo. Kasi nakita ko yung result may income siya nung time na yun, medyo negative na ako sa pag-abroad. Parang ayoko nang tumuloy. Then, nagbenta ako ng isang product sa GPAX International. Nagulat ako. Nag-income ako ng 410, isang oras. Wala pang isang oras yun kasi nakapag-close deal agad ako dun sa client. So, sabi ko, ba't di ko na lang to seryosohin? Hanggang sa nakakapag-abot na ako sa bahay. Hanggang sa napapasyal na namin yung magulang namin sa Cebu, sa Bicol, sa mga gusto nilang kainan. Hanggang sa natutuwa na din yung magulang namin, yung family namin, at sumusupport na din sa negosyo na pinasok namin. Yun nga yung GPAX International. Nagsisimula kami sa GPAX, manual, lahat kami. Pag kami nag-order, kukunin namin yung bayad sa LBC, sa Palawan, sa MD Villar, doon sa mga remittances. Tapos pupunta pa kami sa main office ng GPAX sa Ortigas para bumili ng produkto. Tapos bababa kami sa LBC. So yun yung time na nagsisimula kami. Pero ang good news, ang GPAX ay nag-innovate pagdating sa technology. Dito na in-introduce sa amin yung dropshipping. Imagine niyo sa dropshipping, hindi mo kailangan mamuhunan sa produktong ibebenta mo. Hindi mo kailangan mamuhunan dun sa inventory. Nasa bahay ka lang, nagpo-promote ka lang, nagma-market ka lang. Pag merong mga nag-order, i-encode mo lang yon sa back office, sa system. Tapos sila na yung bahalang mag-process nun at mag-deliver sa customer mo. Sobrang convenient yung ganung sistema, di ba? Meron kaming mga community na tinuturuan. Ito yung Pinoy Technopreneur Community na tinuturuan namin sila paano magnegosyo. Then, isa sa mga maganda din dito sa GPAX International talaga, yung support ng company. Pagka yung produkto kasi hindi mo na kailangan isipin anong produkto yung ibebenta mo online, sila na yung bahala. Tapos, ang maganda din dito, merong international dropshipping. Meron sila sa Taiwan, meron sila sa Singapore, meron sila sa Dubai. Ibig sabihin, yung negosyo hindi lang pang Pilipinas, pero pang ibang bansa pa. Nagpapasalamat ako sa GPAX kasi dahil nga sa GPAX ay unang-una nagkaroon kami ng time sa family namin. Mas lalo ngayon na meron kaming anak, 2 anak, na nag-aaral na. Ang hirap kasi diba as OFW dati, na-experience ko talaga yung malayo. So, dahil sa GPAX, nagkaroon kami ng quality time. Nabantayan namin yung paglaki ng mga anak namin. Sa mga special occasion ng mga mahal namin sa buhay, lagi kaming present. Kasi ang oras kasi hindi na mababalik yun. So, yun ang pinaka-importante. Dahil sa GPAX, nagkaroon kami ng etong bahay na matatawag namin sariling amin. Dahil sa GPAX, nagkaroon din kami ng sariling sasakyan. Fully paid na rin ito at wala na kami binabayaran. Dahil sa GPAX, marami din kami iba't ibang lugar na napuntahan na. Yan, hindi lang kami, kundi kasama din yung magulang namin, mga kapatid namin. Ang isa sa mga na-appreciate talaga namin sa GPAX International, yung time na nagsisimula kami na yung pang budget namin sa kasal. Dito namin kinuha. Tapos, alam mo yun, yung bilang isang magulang, ang hinahangad natin sa mga anak natin ay yung the best para sa kanila eh. Ang isa talaga sa mga hindi mo matatawarang resulta or blessing talaga dito sa pagninegosyo ay yung time. Kaya sobrang blessing talaga itong GPAX International, lalong-lalo yung power ng dropshipping system. Dahil ito yung isa sa mga reason bakit kaya namin kumita kahit nasa bahay lang. Sa mga gusto talagang magsimula ng business, unang-una, kailangan mo munang manalangin, siyempre. Importante kasi may guidance at wisdom ng Panginoon. Pangalawa, kailangan mong maniwala sa sarili mo na kaya mo. Pangatlo ay sumunod ka lang sa sistema. Kung nakita mo naman itong GPAX International, itong dropshipping ay mukhang para sa'yo, wag mo nang isipin dahil kung iniisip mo dito kung ano yung pwedeng mangyari sa'yo, tignan mo na lang kami. Tignan mo na lang yung mga nangyari sa amin. Ibig sabihin, kung nangyari sa amin, pwedeng mangyari sa'yo. Ako si Jonas Cosme, 3-star Diamond rank ng GPAX International. At ako si Arian Jane Cosme, 2-star Diamond rank ng GPAX International. At ito ang aming GPAX story.